Mga kababayan, 40,000 piso plus 10,000 piso na ibibigay sa mga senior citizen ngayong kalagitnaan ng Hunyo. Totoo ba ito? At sino-sino ang nasa listahan? Kung kayo ay SSS pensioner, GSIS pensioner, o senior citizen na umaasa sa tulong ng gobyerno, huwag kayong aalis dito. Pakinggan ninyo itong mabuti dahil maraming nalilito sa balitang ito at sa video na ito lilinawin natin ang lahat, mga kababayan. Una sa lahat, mahalagang malaman ninyo. Marami nang kumakalat na balita tungkol sa malalaking halaga na 40,000 piso at karagdagang 10,000 piso na parang cash gift sa mga senior citizen. May mga post sa social media na nagsasabing automatic na ito, kahit hindi pa ito opisyal na nakumpirma ng SSS, GSIS o ng DSWD. Kaya ang gagawin natin ngayon, pag-aaralan natin ng maayos kung ano talaga ang dapat ninyong asahan at higit sa lahat, kung paano ninyo malalaman kung kasama kayo sa benepisyong ito. Mga kababayan, alam nating lahat na ang buhay bilang senior citizen ay hindi madali. Marami sa inyo ang umaasa lamang sa munting pensyon buwan-buwan para sa gamot, pagkain at pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya kapag may balitang dagdag na tulong, agad itong umaapekto sa damdamin ng bawat isa, lalo na sa mga nag-iisa o walang anak na tumutulong. Naiintindihan namin yan, at dahil dito, mahalagang maging maingat tayo. Tama ang pag-asa, pero kailangan din nating maging matalino sa impormasyon. Ngayon, pag-usapan natin ang 10,000 piso na bahagi muna. Ito ang tinatawag na social pension para sa mga indigent senior citizen na ibinibigay ng DSWD sa ilalim ng Expanded Senior Citizens Act. Sa ilang lugar, nagkakaroon ng pagsasama-sama o bulk release ng ilang buwang social pension. Halimbawa, kung may 3 buwang hindi pa na i-release, maaaring matanggap ng isang senior citizen ang katumbas na 1,500 piso, depende sa kung magkano ang buwanang halaga sa kanilang lugar. Ngunit ang mas malaking halagang 10,000 piso bilang isang beses na ayuda. Ito ay kadalasang nagmumula sa local government unit, hindi sa national agency. Maraming bayan at lungsod ang nagbibigay ng ayuda sa senior citizen, lalo na tuwing may anibersaryo ng bayan, Pasko o espesyal na okasyon. Kaya kung kayo ay residente ng isang bayan na may ganitong programa, posibleng makatanggap kayo ng cash assistance, pero ito ay nakadepende sa inyong lokal na pamahalaan, hindi pareho sa buong Pilipinas. May isa pang mahalagang update na dapat ninyong malaman. Ang 40,000 piso na bahagi ng balita ay maaaring tumutukoy sa kabuuang halaga ng ilang benepisyo na pinagsama-sama, hindi isang lump sum na direktang ibibigay sa lahat. Halimbawa, kapag pinagsama ang back pay ng pensyon, 13 month pension, social pension at lokal na ayuda, maaaring umabot sa ganitong halaga ang matatanggap ng ilang senior citizen sa loob ng ilang buwan. Kaya huwag kayong mag-asang biglang lalabas ang 40,000 piso sa isang iglap. Ito ay kadalasang akumulasyon ng iba't ibang benepisyo. Ngayon, pag-usapan naman natin ang sitwasyon ng mga SSS pensioner. Para sa mga retiradong SSS member, ang regular na buwanang pensyon ay dumarating ayon sa huling digit ng inyong SSS number. Halimbawa, kung ang huling digit ay 1 o 2, kadalasang ang pension credit ay dumarating sa pagitan ng 1 hanggang 5 ng buwan. Para sa huling digit na 3 hanggang 5, ito ay nasa 6 hanggang 10. At para sa huling digit na 6 hanggang 9, kasama ang 0, ito ay nasa 11 hanggang 15. Mahalagang tandaan ito dahil maraming pensyonado ang nag-aalala kapag naantala ang kanilang pensyon, gayong ito pala ay nasa loob lamang ng inaasahang schedule. Para naman sa mga GSIS pensioner,
Ang buwanang pensyon ay karaniwang ipinapadala sa simula ng buwan, kadalasang sa unang araw o sa unang linggo. Mahalagang siguraduhin ninyo na updated ang inyong enrolled bank account dahil maraming kaso ng delay ang dahil lamang sa lumang account number o hindi pa na-update na impormasyon sa GSIS e-card. Ngayon, pakinggan ninyo itong mabuti dahil ito ang parteng madalas ikalito ng marami, ang tungkol sa loan deduction at offsetting. Kung kayo ay may umiiral na pension loan o emergency loan sa SSS o GSIS, normal lamang na may ibabawas dito sa inyong buwanang pensyon. Halimbawa, kung ang inyong buwanang pensyon ay 8,000 piso at ang inyong monthly amortization para sa loan ay 1,200 piso, ang aktwal na matatanggap ninyo ay 6,800 piso bawat buwan. Hindi ito kamalian o panloloko. Ito ay bahagi ng kasunduan noong kayo ay umutang. Ngunit narito ang mahalagang punto, ang tinatawag na clawback o offsetting ay nangyayari kapag nagkaroon ng overpayment sa nakaraan. Halimbawa, kung 2 beses na ipadala ang isang buwang pensyon dahil sa system error. Sa ganitong kaso, maaaring i-deduct ito ng SSS o GSIS sa susunod na pensyon ninyo, ngunit kadalasan ay ginagawa ito ng paunti-unti, hindi biglaan, para hindi kayo lubusang maapektuhan. Kung sa tingin ninyo ay may mali sa halagang inyong natanggap, huwag kayong mag-alala ng sobra. Maaari kayong magtanong direkta sa SSS branch o sa GSIS member service para malinawan. Mga kababayan, ito ang hindi alam ng marami kapag may dagdag na ayuda o ayuda sa senior citizen na ibinabalita sa social media, hindi nangangailangan ng anumang bayad o processing fee para makatanggap nito. Kung may tatawag o magmemensahe sa inyo na nagsasabing kailangan ninyong magbayad muna ng 500 piso o 1,000 piso para ma-release ang inyong 40,000 piso o 10,000 piso na ayuda, iyan po ay scam. Walang ahensya ng gobyerno ang hihingi ng bayad bago ibigay ang tulong na para sa inyo. Huwag din kayong magbibigay ng inyong OTP, password o detalye ng ATM card sa kahit kanino, kahit pa nagpapakilala silang taga-SSS o GSIS sila. Kung may pagdududa, ang pinakamabuting gawin ay tawagan ang opisyal na hotline o pumunta ng personal sa pinakamalapit na branch. May isa pang mahalagang update na dapat malaman ng mga GSIS pensioner, ang Annual Confirmation of Pensioners o ACOP. Kung hindi pa kayo nagko-comply sa ACOP para sa taong ito, posibleng masuspend ang inyong buwanang pensyon hanggang sa makumpleto ninyo ito. Madali lamang ang proseso, maaari itong gawin online sa pamamagitan ng GSIS Touch App o personal sa pinakamalapit na GSIS branch. Kung may mahal sa buhay kayong tutulong, hilingin ninyo sa kanila na samahan kayo dito dahil mahalaga ito para hindi maantala ang inyong buwanang ikabubuhay. Ngayon, para naman sa mga kasamang senior citizen na hindi SSS o GSIS pensioner, ang social pension na 1,000 piso hanggang 1,500 piso bawat buwan, depende sa lugar, ay regular na ipinapamahagi ng DSWD sa pamamagitan ng inyong barangay o city/municipal social welfare office. Kung matagal na kayong walang natatanggap, mahalagang magpunta kayo sa inyong barangay hall at magtanong kung updated pa ang inyong record bilang beneficiary. Minsan, ang dahilan ng pagkaantala ay simpleng pagbabago ng address o hindi pa na-update na listahan. Mga mahal naming pensyonado, alam naming hirap na ang buhay at ang bawat piso na nanggagaling sa gobyerno ay malaking tulong para sa inyo. Kaya naman mahalaga na hindi tayo padadala sa mga balitang hindi pa kumpirmado, lalo na kung ito ay nagpapangako ng malaking halaga ng walang opisyal na anunsyo. Ang totoo,
Kahit hindi umabot sa 40,000 piso ang matatanggap ninyo ng sabay-sabay, ang regular ninyong pensyon, social pension, at mga lokal na ayuda ay sama-samang malaking tulong na kung sasamahan ng tamang impormasyon at disiplina sa paggamit. Huwag ninyong palampasin ito. Kung may anunsyo mula sa inyong lokal na pamahalaan tungkol sa ayuda para sa senior citizen, agad itong i-claim sa loob ng itinakdang panahon dahil minsan may deadline ito. Dalhin ninyo ang inyong senior citizen ID, isang valid na ID, at kung meron, ang inyong barangay certificate ng residency. Kung may anak o apo kayong makakatulong, isama sila lalo na kung mahirap na para sa inyong maglakad ng malayo. Bago tayo magtapos, isa pang paalala, laging i-verify ang anumang balita tungkol sa pension increase o bonus sa opisyal na Facebook page ng SSS, GSIS o DSWD o sa mga kilalang balita mula sa pamahalaan. Marami pong gumagawa ng kunwa-kunwariang anunsyo gamit ang logo ng gobyerno para lang makahalina ng biktima. Kayo ang pinakamahalagang bantay ng inyong sariling kapakanan, kaya laging mag-ingat. Mga kababayan, sa pagtatapos ng video na ito, gusto naming ipaalala sa inyo, ang pensyon na ito ay karapatan ninyo. Ito ay bunga ng mahabang taon ng inyong paglilingkod, pagtatrabaho, at pagbabayad ng kontribusyon. Hindi ito limos, kundi isang bagay na inyong kinamit sa pamamagitan ng inyong pawis at panahon. Kaya naman, karapat-dapat lamang na malaman ninyo ang lahat ng ito at hindi kayo iiwan sa dilim. Kung naging kapaki-pakinabang sa inyo ang video na ito, paki-share po ito sa inyong mga kapitbahay, kaibigan o kapamilya na senior citizen din o pensyonado dahil marami sa kanila ang maaring hindi pa nakakaalam nito. Huwag din kalimutang mag-subscribe sa channel namin at i-on ang notification bell para hindi kayo mahuhuli sa mga susunod na update tungkol sa inyong pensyon at benepisyo. Maraming salamat at nagpapasalamat kami sa inyong oras, mga minamahal naming pensyonado at senior citizen. Ingatan ninyo lagi ang inyong sarili at hanggang sa muli sa susunod na video.